Kaya yun, kaya may lapag na may naano akong nababalitaan ako sa sa TV. Kasi nanonood ako ng TV at may mga balita na napatay, na ganyan, na may ginahasa, ay kinikilabutan ako. Dahil naalala ko yung mga pag-utos sa akin ng gabing-gabi at may nagiinuman doon. Mabuting matino pa ang mga tao noon. Tapos sa panahon ngayon, na nag-iisa lang ako, na inutusan papunta doon sa Kichang Lunsya, gabing-gabi na. Siguradong patay na ako ng araw na yun, ng yun, panahon na yun. Sino man walang nakakita. Oh, yung mga tao yun, masabi, oh, mauwi na ako. Oh. Mauwi na yung nag-irinuman na yun, yung apat na yun, nag-irinuman, masabi lang na na mauwi na. Oh, yung pala, magkasabot yung 5 na para anuhin ako, halayin. Sa panahon ngayon. Oh. Mabutit mga tao doon, panahon ay matitino pa, may Diyos dito sa dibdib. Ay ngayon wala na. Wala nang dito, wala nang hindi na masyadong mga, bihira na lang mga matitino. Parang na ko dyan sa TV Patrol. Mga balita, ay grabe. Kaya, grabe yung mga abuse sa akin. Pero ko talaga pag naalala ko yun. Dinibdib ko lang yun ng ilang taon. Dahil sa respeto ko sa kanya, pero nawala ng lahat. Nawala na yung respeto ko sa kanya. Nang pinapulis niya ako dahil gusto ko lang makuha, ibigay sa akin yung share ko sa lupa. Naduutang siya sa akin. Hindi naman ako binabayaran. Pag sinisingil ko, kung hindi dahil sa akin, hindi ka nakarating ng Canada. Yan ang ayaw na ayaw ko. Nang sisingilin ako. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka nakarating ng Canada. Yan ang pirmi niyang Pero pag mapautang sa akin, mapaawa-awa. Inuuto nga ako. Inuuto ako. O Kang yan? Nasa Pilipinas siya, noong 2020, yon? Anong taon yung kasama si Papa? Isinama na sa Pilipinas. Nag-message na kailangan niya raw ng mautang daw siya sa akin ng $1,000. Ay ako naman, dahil sinabi doon may mabili siya ng gamot, mga pang-hospital. Ay ako naman, nag-iral yung ko, pagkaawa ko, pinautang ko. Ang ngayon, may 14 million na siya, hindi pa ako bayaran. At naalala ko yung mga utang niya nung mga panahon pa, hindi ako bayaran. Ay, ko sabi, noon sabi, Dubi, magbigay sa akin ng $100 buwan-buwan. Para makaipon ka. Para makaano ka ng Pilipinas. At, yan. Nabigay ako $100, nakarating ng 1,300. Ilang taon na, hindi ako binayaran. Hindi sa akin binalik. Grabe. Tapos nagsabi siya na ninakaw daw namin yung porsilas niya. Ibinigay sa amin yung porsilas, bracelet, ikinuwento doon sa Pilipina, ay tinawagan ako ng Pilipina. Na, Dubi, na nakausap ko yung ate mo, sabi na, kinakaw mo raw yung porsilas doon sa dresser niya. Isauli mo na at umiiyak si si madam. Habi ko, hindi ako nagnakaw ng niya, porsilas niya. Ibinigay yun sa amin.
Ay, hindi naniniwala. I-ano ko na daw, isauli ko na. Kinausap ako ng Pilipina. Yung kaibigan niya. Malain mo, naninakaw ko daw, yung Porcelas. Ininakaw daw namin ni Mama. Yung Porcelas. May mga Porcelas daw siya doon. Oh. Ninakaw daw namin. Kinuha doon. Oh. Ninakaw. Isauli na daw. O anong nangyari doon sa Porcelas na yun? Talagang nanakaw. Ninakaw ng mga ano. Kaya ano niya eh. Ninakaw. O, tingnan mo, yung Porcelas na ninakaw ng ano, doon sa Pilipinas. Ninakaw. O, nanakaw talaga. Pero yung Porcelas ni Mama, na ibinigay niya, ibinigay na yung sa akin ni Mama, yung Porcelas. Pero isinauli ko sa kanya. Dahil may sumpa yun eh. Ibinigay ko sa kanya. Isinauli ko sa kanya yung Porcelas. Binigay yung sa akin ni Mama, yung Porcelas na yung ibinigay niya. Pero isinauli ko sa kanya. Hindi ko yung kailangan dahil inano niyang ninakaw namin. Kalain mo, sabihan kaming ninakaw. O masabing, ay, sira lang ang ulo ni Dubi. Hindi yan totoo. Pero kung buhay pa yung kinuwintahan niya, siguradong makwento yun sa akin. Ay, kataon siguro wala na. Dahil ilang taon na yun eh. Grabe siya. Ako man lang ang kayang-kaya niya. Pero iba kong kapatid, tataktakan siya. Sa akin lang naman siya kinakaya-kaya niya. Pero nang pinapulis niya ako, nawala ng nawala na yung respeto ko sa kanya. Kaya ako nagkasakit dahil sa sobra kong stress, yung kaiisip ng mga pag-abuse sa akin. Kalain mo, yung asawa niya, sinabihan ako na binigyan daw siya ng permiso na mulistyahon. Kaya pag nasumbuhan ko sa kanya, wala siyang pakialam. Wala siyang ginagawa. Ang niya, tulog ako. Sobrang tulog ko. O yan. Wala siyang, yan pala, may pala siya. May intention pala siya na nakilala niya si Clint. O, yun. Nag-divorce. Yun. Inasawa niya si Clint. Wala naman pala yung pagmamahal sa kanya. Kalain mo? Pagbalik, nagsabi sa amin. Kaya daw siya nag-uwi. Nagbalik ng Canada. Dahil wala na daw siyang pera. At nagagastos ng pera niya. Saka, wala naman yung pagmamahal sa kanya. Dahil kailangan ko lang ng bahay na matutuluyan. Kalain mo yan. Hindi niya masabi na, ay dahil pera ang ko. May pa man, may hiya pala. May hiya pa rin. Yan eh. Hindi ko akalain na mag-asawa na may bisyo. Binibigyan niya pa ng pera pag napunta doon sa kwarto. Paglabas, yun, nalabas. Kala niya hindi ko minamasdan. Pagkatapos,
Pagbalik, ano nang itsura. Yung mata, ano nang masya. Ganyan na. Ay, grabe. Kung hindi yan, ay, yun, patay na. Naghiwalay siya doon dahil binayaan siya sa Pilipinas. Bad influence nga siya. Dapat bilang panganay na kapatid, nagpakita siya ng kabutihan sa mga kapatid niya, pero hindi. Ako man lang ang kinaya-kaya niya eh. Sinataano niya pa ako na pinagkwento sa ibang tao, sa relatives na isira ang ulo ko. Sira ang ulo ko. Ay, kung sira ang ulo ko dahil sa kagawin niya. Mga abuse. Mentally abuse. Madamot. Hindi nabigay na walang kapayaran. Madamot yan. May kapayaran na yan, may kapalit. Baka na mabigay yan, libre. May kapalit. Kararating ko lang ng Canada. Siningil agad ako. Binigyan ako ng, ng 2 sobre. Na yung pag ipakita ko, pag ko, nasunod, pakita ko, yan, pag naalala, pag nakikita ko yung na kasi nagbalik na yung papel na, na palbalutan ng grocery, naalala ko. Siningil agad ako, hindi man lang makapaghintay. Agad, siningil ako. Yan, utang mo, babayaran mo lahat yan. Akalain mo, hindi ko pa natanggal kararating ko pa lang. Hindi ko pa nga tatanggal ang aking sombrero, jacket ko, sapatos ko, at magpalit. Yun, pakaano yan, pinatrabaho na agad ako. Walang pakialam kung ako, may jet lag pa, at tapos yung oras. Mabutit bata pa ko noon. Kung sa panahon ngayon, siguro hindi ko kayanin. Ay, grabe. Wala siyang pakialam. Hindi man lang, sige Dobe, magtulog ka muna. Mag-ano ka, yan. Hindi. Tinuruan ako kung ano lahat. Yun ang ginawa na. Wala na siyang pakialam. Yun ang trabaho. Hindi ko man lang nakita kung anong itsura ng pera kung hindi ako kay Alec. Wala akong choice eh. Magsama kay Alec. Dahil wala siyang pakialam. Talagang gusto niya lang sirain talaga ang buhay ko. At yun nga, sinira ang buhay ko. Sinira niya ang buhay ko. Nawala na ako ng tiwala sa sarili ko. Sarili kong kapatid. Pinahamak ako. Sarili kong kapatid. Tinatawanan ako. Discourage ako. Dapat inayos niya yung buhay ko dito sa Canada, pero hindi. Wala siyang pakialam. Pero sa iba, yan, pakita sa ibang tao, napakabuti niya. Nabigay siya sa ibang tao, talaga. Talaga siyang mabuti siya. Pero sarili niyang pamilya, ay madamot siya. Yeah, nabigay siya sa ibang tao. Yan. Ay, ang bait niya, ang bait. Ay, ang bait niya, ang bait. Kaya anong sabihin, hindi papaniwalaan. Kasi, siya sa ibang tao. Kasi narcissist nga. Kung gusto niyo malaman ng narcissist, hanapin niyo sa yan. Sa Google.